ang ating kamay sa Panginoon ngayong umagang ito. Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, wala na kaming ibang maaasahan kundi ikaw lamang sa aming buhay. Panginoon, ngayong umagang ito, kumausap ka sa aming mga puso. At kung ano po yung encouragement niyo sa amin, kung ano, Panginoon, yung salita na kung saan mensahe mo sa bawat isa sa amin, ito po, Panginoon, yung tanggapin ng bawat isa. At Lord, dalangin namin, kumilos ka, maghimala ka, magpagaling ka. Ngayong umagang ito, alam namin, you are greater, bigger, wider than any of the things that we could imagine of who you are. Lord, we thank you dahil truly you are the God that we serve. And ikaw, Panginoon, yung Diyos na kung saan above any problems, any trials, kahit anumang problema, kahit anumang balakid sa buhay ng bawat isa, Panginoon, kontrolado mo ito at kaya mo itong solusyonan sa aming buhay. In Jesus' name, amen and amen. Come on, can we give Jesus the best clap of praise? Come on, mas malakas pa. Amen. Okay. Pwede po kayong maki-high five sa mga katabi nyo bago kayo umupo. Welcome mo siya. Ayan. It's great to see you. Amen. Amen. Sino ditong nagagalak ka na nandito ka ngayong umagang ito? Anyone? Nagagalak ka rin ba sa katabi mo ngayon? Kilala mo na ba siya ngayon? Kilalang kilala ba? O ano? Pwede mong tanongin yung pangalan niya? Kung di mo pa siya kilala, mahirap yung wala kang kilala dito. Because in this church po, we are a family and we want you to belong to the family na kung saan we are here taking care po sa isa't isa. And hindi lang ito yung parang cinema, parang sinehan, no? Pag pumunta ka, ano mangyayari? Pagtapos ng show, labas na, di ba? This is a church. Amen? Amen. Okay? So, sino ditong naniniwala, next slide, na ang Diyos natin ay dakilang Diyos na buhay? Amen. Now, alam niyo po, ang mundong ito nakaka-amaze dahil nito kakahapon po hindi kami ngayon pumunta sa Cabuyao, Laguna natin na satellite church. Pero kahapon, as I was driving po on the way sa Cabuyao and then pagbalik, syempre umuulan, tas biglang umaaraw, di ba? Then may napapansin tayo na form yung mga clouds. Tapos nakikita mo rin yung mga mountains, then yung sa Laguna de Bay, no, kapag dinaanan mo yung skyway, nakikita natin yon, lahat ng yon. And minsan naiisip ko, sabi ko nga, imposible no, na parang ang isang tao, masasabi niya talaga bang walang creator? Imposible eh. Kasi kung titignan natin ang isang napakagandang painting katulad ni Vincent van Gogh, kung titignan natin yan yung painting po ni Vincent van Gogh noong 1500s, hindi natin masasabi na wala talagang creator or walang designer ng isang bagay na napakaganda. No? Kahit siguro tayo merong isang painting or merong isang bagay na ginawa, may nagbigay sa atin nung bagay na yon, 'di ba? Ano tinatanong natin? Uy, ang ganda niya na. Tapos tatanungin mo, sinong gumawa? Di ba? Parang ganito. Uy, ang pogi naman niya na. Sinong tatay niyan? Di ba? Sinong nanay niyan? Okay? Now, makikita natin, sa mundong ginagalawan natin, nakaka-amaze kasi hindi lang siya basta isang blank na canvas, ibig sabihin, puti lang lahat, yung ginagalawan natin, o kaya magulong-magulo talaga. Pero makikita natin na merong disenyo ang Diyos na buhay sa lahat ng bagay. Alam niyo po, nagbabrowse din ako sa YouTube nito, ewan ko kung alam niyo na
na merong bagong sasakyan na nilabas ngayon. Pinakamabilis sa balat ng lupa na sasakyan. No, ito yung Bugatti. Napakita ka natin, yung ganyan siya, itsura niya, no? Bugatti Tourbillon ang tawag. Actually, alam nyo kung gaano kabilis yan? 1.8 thousand. 1,800, horsepower. Yung bilis niya. No? So, ang bilis nun. Alam niyo ba yun? Parang, siguro pagsakay mo dyan, nasa time machine ka na, no? Parang ganon, di mo na alam. Okay? Alam niyo po, sa bilis ng sasakyan na to, you would wonder, mapapaisip ka. Amen? May gumawa kaya nito? O parang naging aksidente lang lahat ng pyesa, tapos na-form yun. Di ba? Kasi alam natin, yung makina, yung sasakyan, ano lang yun eh. Meron siyang designer talaga eh. And napaka-complex ng isang bagay na yon. Kaya kung makikita natin yung mundong ginagalawan natin, napaka-complex niya, ang hirap isipin na magiging ganito kaganda, kaayos at maraming mga kung ano-ano pa na mga parts. Then, nabuo ang isang bagay. Imagine natin, nag-aral tayo mula grade school. Sino dito na grade school? Grade 1, come on. Sino dito, may biology kayo mula grade 1 hanggang grade 6, di ba? May sa science na subject nyo, di ba? Laging anong tinatanong? Yung cell, di ba? Tas yung cell, merong parts. Tama ba? Tingnan nyo, no? Paano nagkaroon ng parts? Bakit naging made up ang katawan natin ng cells, etc., etc. Napakarami, Napaka-complex, and yet makikita natin na evidences yon na meron talagang designer. May nag-design sa lahat ng bagay. Si Jordan B. Peterson po, next slide, ayan, isa po siyang world-renowned na clinical psychologist. Nag-speak siya sa Europe, sa Amerika, kahit sa Asia rin. And alam nyo, sabi niya, sa isang interview ngayon, sabi niya, there is no good argument from atheists. Ang atheists po, mga hindi naniniwala na merong Diyos. Kasi, yung evidence daw ni God, nasa paligid natin lahat. Tumingin ka sa katabi mo, tignan mo siya ngayon. Yan yung evidence na nandyan ang Diyos, na merong Diyos tayo, dahil meron tayong great designer. Amen? Now, sa mundong ginagalawan po natin, alam niyo po, hindi lang to basta isang komplikadong bagay, pero next slide, meron tayong tinatawag na intellectual designer. Ibig sabihin talagang matalino. Alam niya yung isang bagay, anong mangyayari. At alam nyo, ginagawa ng science, nadidiscover na lang nila yung mga bagay na yon, no? Ganun ang nangyayari sa science, nadidiscover na nila yung bagay na meron. Meron na nung una pa man. Now, of course, nakita natin, ang Diyos, grabe pala siya, isa siyang napakatalino na designer ng lahat ng bagay, pero ang tanong sa bawat isa sa atin dyan, mga kapatid, ang Diyos ba ay nakikita tayo at napapansin tayo? Kasi tignan na lang natin, ang daming bagay sa buong mundo na pwedeng pagtuunan ng Diyos ng pansin. Di ba? Ang daming bagay na pwedeng pagtuunan ng Diyos ng pansin. Pero, pwedeng nagtatanong tayo, ang Diyos ba ay nakikita at napapansin tayo? At ito po yung topic natin ngayong umaga, ang Diyos na nakakakita sa atin. Amen? Again, sabay-sabay nating basahin yung title. 1, 2, 3, go! Ang Diyos na nakakakita sa atin. Now, meron pong specific man in the Bible na kung saan, grabe noon yung kasamaan, pero itong taong ito, kinausap siya ni God,
at pinili siya para sa kanya magmula yung tagapagligtas. Yun yung Messiah. Ano? Walang iba po kung hindi si Abram. Now, ang sabi sa Genesis chapter 12, basahin ko po sa inyo ang sinasabi. Verse 1, sinabi ni Lord kay Abram, iwanan mo ang bayan mo, ang mga kamag-anak mo, pati ang bahay ng tatay mo, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Bibigyan kita ng maraming anak at apo. Magiging isang malaking bansa sila. Ibe-bless kita at makikilala ang pangalan mo para maging blessing ka sa iba. Ibe-bless ko, verse 3, ibe-bless ko ang mga magbe-bless sa iyo, pero susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Dahil sa iyo, mabibless ang lahat ng mga bansa. Now, alam niyo po, dumating ang panahon na kung saan marami hong sinasamba na Diyos ang mga tao. At isa na po doon, bago pa makilala ni Abraham ang one true God, yung tinutukoy ko po sa inyong great designer na God, great creator God, marami po siyang Diyos talaga na sinasamba at pinaglilingkuran. Pero nung nagpakita ang Diyos po sa kanyang buhay, nagpakilala ang Diyos na buhay sa kanya, nangako ang Diyos. Again, yung sa naka-highlight po kanina sa verse 2, bibigyan kita ng maraming anak at apo, magiging isang malaking bansa sila. Now take note yung promise na yan ni God sa kanya, dahil at that time, wala po siyang anak. Siya po ay 75 years old na at walang anak. Sino po dito? Senior citizen na, no? Just imagine na si Abraham, oo nga may asawa siya pero wala siyang anak, tapos may pangako si God na pararamihin yung descendants niya. No? Next slide please. Now, si Abraham po ay nag-travel. Dahil nung unang panahon, wala pa talagang bus na masasakyan, walang tricycle noon para makapunta sa malapit lang na lugar. So, anong ginawa nila? Nag-travel po sila by foot. Nag-travel din sila gamit yung camel nila. Mula ho dito sa lugar ng Ur na nasa kanan natin. Yan, dito sa side. Malapit sa Babylon. No? Now, nag-travel sila kasama yung tatay niya, kasama yung mga kamag-anak din nila, no? Asawa niya. Nag-travel sila north, pataas, kung mapapansin niyo yan. Kung mapapansin niyo, pinakamataas doon, yung Haran. No? Nag-travel sila, so ang layo ng tinravel nila. And then, papunta doon sa Promised Land. So makikita natin, actually, hindi talaga madaling-madali na si Abram sumunod kay Lord. Perhaps ganun din tayo sa ating buhay, na kapag tayo tinawag ng Diyos, hindi rin naman tayo talaga agad-agad sumusunod. Pero alam niyo po, ito natin makikita in the life of Abraham, na ang Diyos mismo, ibabalik ka dun sa pinangako niya sa buhay mo. Now, syempre, ito na nangyari, dun sila sa Haran. Long story short, namatay yung tatay ni Abraham, tapos pumunta na siya sa lugar ng Canaan, pero hindi siya nagtagal doon, pumunta kagad siya sa Egypt. No? Nung pumunta siya sa Egypt, may story na kung saan yung asawa niya, kinuha ni Pharaoh, ganyan, nagpanggap sila, tapos nalaman ni Pharaoh na asawa pala ni Abraham yon, di niya talaga kapatid, binalik niya si Sarah, tapos binigyan niya ng limpak-limpak na mga ginto, alahas, pati mga slaves sa Egypt. Pinagpala ng Pharaoh sa Abraham. Now, dumating ang point na bumalik na sila dun sa Canaan, yun yung place or lugar na kung saan pinangako ni Lord kay Abraham
para rin sa mga descendants niya. Now, again, nung nasa Egypt sila, may dala-dala si Abraham na mga slave saan? Sa Egypt. And, syempre, there are times kung tayo rin gusto natin na kung saan mangyari yung pangako ni Lord. Alam niyo po, sometimes, napapaisip din tayo. Tayo mismo yung nagtatry ng mga bagay na pamamaraan na pwedeng sabihin na natin, inuunahan pa natin si Lord sa pangako niya sa ating buhay. Tingnan niyo ang sabi ngayon ng Genesis chapter 16 verse 1. Sabay-sabay nga natin to basahin. 1, 2, 3, go. Hindi magkaanak ang asawa ni Abram na si Sarai, pero meron siyang babaeng alipin na Egyptian, si Hagar. Kaya sinabi ni Sarai kay Abram, makinig ka, hindi ako binibigyan ni Lord ng anak. Now, tingnan nyo, no? Ito ay actually argument ng mag-asawa. And alam ko po, ngayong morning service na to, maraming mag-asawa dito. No? Now, sabi ni Sarai kay Abram, hindi ako binibigyan ng Lord ng anak. Parang ganito, no? Hindi ko pa nakikita yung at least glimpse man lang ng promise ni God sa buhay mo, sa buhay natin. Ngayon, kung di niya nakikita, ano ngayon yung solution for them? Tignan nyo ang sabi niya, sipingan mo na lang ang alipin ko. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. Tignan nyo, no? Parang napakaano na nila. Talagang, di ba? Desperado na talaga tong mga taong to. Nung binabasa natin, nako, may plano si Lord, di ba? Pero bakit ganun? Napaka-desperado na nilang matupad yung pangako ni Lord. And take note, walang prayer kay Lord dyan. Pag-pray muna natin. Walang ganun di ba? And at times, actually, we forget na, teka, ang Diyos ba nakikita tayo? Ang Diyos ba pwedeng sumagot sa panalangin natin? Why at this moment in their life, hindi sila lumalapit kay Lord? Now, pwedeng maisip nyo po, teka, grabe naman yan. Nakaya niya yun, yung alipin niya. Pinasipingan niya sa asawa niya. Now, alam niyo po, thousands of years ago, magkaiba ng culture noon sa ngayon. Huwag niyo pong iisipin na yung kultura noon parehas sa ngayon. Dahil noon, next slide, ang alipin po ay tinuturing na property. Ibig sabihin, pag-aari. Ganito yun, ano? Kung ikaw, iniisip mong sayo ang buhay mo, hindi sayo ang buhay mo. Ang buhay mo ay hawak ng boss mo. Kahit tao ka, kumikilos ka, gumagalaw para sa boss mo. Kung gusto ng boss mong mabuhay ka, dapat buhayin mo sarili mo. Kung gusto mo ng boss mo na patayin ka, pwede niyang gawin. Now, kaya titignan nyo ngayon, na sinabi ni Sarai kanina, na magkaanak yung alipin niya para sa kanya. Kasi nga, property niya, sino? Si Hagar. Ibig sabihin, pag-aari niya. Now, ganun ang tingin nung unang panahon, pagdating sa slave and master. Hindi equal na tao rin yung turing talaga. Now, ngayon, dito tayo lilipat ng focus sa topic natin sa mga character sa Bible na perhaps hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Sino po yun? Kasi laging bida, di ba? Abraham and Sarah, di ba? Israel, ito naman. Si Hagar at si Ishmael. Ito po yung alipin at anak naman ni Abraham sa kanya. Now, nangyari po ngayon,
Genesis chapter 16 verse 4, sinipingan nga ni Abraham si Hagar at nabuntis ito. Nung malaman ni Hagar na buntis siya, tignan nyo, ano nangyari? Naging mayabang siya at minaliit niya si Sarai. Siyempre, di ba, for thousands of years, sabihin na natin, dahil slavery yon na era, someone na na-enslave ng hindi naman Egyptian din. Tandaan nyo, yung boss ni Hagar, hindi naman din Egyptian, kinuha siya from Egypt, binigay siya kay Abraham, kay Sarah. And syempre, ngayon, naiisip niya na, oy, mas mataas na yung ano ko ngayon sa'yo. Kasi yung anak ko, siya yung magmamana. Kung ano yung promise ni Lord kay Abraham. Ano? Of course, kapag ginantihan ka, gagantihan mo. That's the rule kapag ang isang tao talaga walang purpose or direction from God. And what happened is, tingnan nyo, dahil wala sa plano ng Diyos, itong bagay na ito, wala sa will ni Lord si Sarah, minaltrato ni Sarah si Hagar hanggang sa lumayas ito. Anyone sa atin, kung makaranas man na maltratuhin tayo ng boss natin, perhaps aalis talaga tayo, no? Especially kung lalo na physical. Now, eto ngayon, si Hagar, lumayas siya. Pumunta siya sa desert dahil wala namang iba pong lugar na mapupuntahan noon. Gusto niya sigurong bumalik ulit sa Egypt, kung saan siya nagpunta, o saan siya nagsimula. Tingnan niyo, verse 7, nakita ng angel ni Lord si Hagar sa isang bukal sa desert sa daang papuntang Shur. Sinabi ng angel, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka galing at saan ka pupunta? Sabi ni Hagar, tinatakasan ko po ang amo kong si Sarai. Verse 9, sinabi ng angel ni Lord, bumalik ka sa amo mo at sundin mo ang gusto niya. Bibigyan kita ng maraming anak na di mabibilang sa sobrang dami. Batang lalaki ang pinagbubuntis mo at Ishmael ang ipapangalan mo sa kanya kasi ano daw? Narinig ni Lord na umiiyak ka at nahihirapan. Alam niyo po, dito natin makikita sa particular chapter na ito, una sa lahat, kung anong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran natin. Alam niyo po, particularly sa Old Testament, mapapansin niyo na yung appearance dito ng angel of the Lord, hindi basta angel lang. Hindi yung angel lang, ano? Particularly po dito sa Book of Genesis, ano? Usually kapag merong angel of the Lord na nababanggit, alam niyo po, appearance talaga nun ay ang Diyos mismo. Particularly, marami pong nagsasabing kahit Bible scholars, ito daw yung incarnation ni Jesus Christ na as if siya yung nagpakita talaga kay Hagar. Now, maraming instance niyan kahit dun sa burning bush ni Moses. Naalala niyo yun? Sino nakabasa na nun? Kilala niyo si Moses, di ba? Yung gumawa ng ark. Hindi, di yun. Ano yun? Sino yun? Anong ginawa ni Moses? Hinati yung dagat, okay? So, nakikinig pala kayo. Sabi sa katabi mo, praise God, nakikinig ka pala. Okay, tinan nyo. Si Moses, di ba, naranasan niya yung burning bush experience. Tapos sabi ng Bible din, and the angel of the Lord spoke through that bush. Pero as if si Lord yung nagsasalita, no? Now, alam niyo po, nakaka-amaze kasi parang ang bida lagi sa story o sa mga nababasa natin, si Abraham and si Sarah. No? Kasi syempre, di ba, sila talaga yung chosen, sila talaga yung ano.
Pero in this case, mapapansin natin na ang Diyos pala na nagpapakilala ngayon ay ang Diyos na kung saan kahit yung iniisip nating wala siyang plano. Again, si Hagar, slave. Ibig sabihin pa nga ng Hagar, foreigner eh. Hindi ka kabilang dito. Parang ganon, alien ka. Yun ang meaning ng Hagar, ano? Kung may pangalan ditong alien, yun ang pangalan niya. So, just imagine na ang Diyos mismo, narinig niya yung iyak, particularly ng isang tao na perhaps hindi pa siya kilala. May time siguro mga kapatid na umiyak tayo at nahihirapan. Huwag nating isipin din na hindi tayo naririnig ng Diyos. Siguro yung pag-iyak sa atin, bihira, no? Ayaw natin ipakita sa mga mahal natin sa buhay. Ginagawa lang natin kapag mag-isa lang tayo sa kwarto, mag-isa sa bahay. Pero alam niyo po, ang Diyos ay nakakakita sa bawat isa sa atin. Tuloy natin yung pagbasa, verse 13. Ang nasabi ni Hagar sa sarili, nakita ko ba talaga ang Diyos? Tignan nyo ngayon, ano? Kanina sabi, angel of the Lord daw. Tapos biglang sabi niya, nakita ko ba talaga ang Diyos? Pero bakit di ako namatay? Kaya si Lord na kumausap sa kanya. Tingnan nyo, biglang yung wordings ngayon, di ba, kanina, angel of the Lord daw yon. Tapos sabi na ngayon, kaya si Lord na kumausap. Kasi sino kumausap kanina? Sabi, angel of the Lord. So another pala na pagtawag sa Diyos na buhay at that time ay angel of the Lord din. Ano? Kaya si Lord na kumausap sa kanya ay tinawag niya ang ano daw? Diyos na nakakakita. Yun ang dahilan kaya tinawag na Bir Lahai Roi yung balon sa pagitan ng Kadesh at Bered. Now, yung particular po na word na yan na Diyos na nakakakita ay El Roi. No? El Roi. Hindi po Tito Roy yan, ano? Hindi po yan si Tito Roy. Kaya po siguro narinig nyo, si Bishop minsan tumatawag, Tito Roy, ganyan, ano? Now, yung El Roi po, ang ibig sabihin, ang Diyos na nakakakita sa akin. Now, sa story po na ito, of course, marami tayong napapanood din, di ba, ng mga film, siguro sa telebisyon. Ewan ko po kung alam niyo yung scene na ito, next slide. Alam niyo ba yan? Sino yan? Okay? Now, tignan nyo, no? Sabi nung bata, Lola, hindi ho ba siya nalilito? Ang Diyos daw, ano? Ha? Sino? Sabi nung lola. Ang Diyos po. Sabi nung bata, nalilito saan? Sabi nung lola, nalilito saan? Sabi nung bata, pagsabay-sabay pong nagdarasal ang mga tao. Tapos, iba-iba pa po ang hinihingi natin. Lahat po ba tayo ay naririnig niya? Parang, di ba, sa buong mundo, kung isipin natin, lahat tayo umiiyak. Lahat tayo nahihirapan. Pero ang tanong, nakikita kaya tayo ng Diyos? Naririnig kaya tayo ng Diyos? Now, this story po is very particular dahil kung mapapansin nyo, si Abraham was chosen by God. Pero nung after siyang matawag ng Diyos, hindi na siya ulit actually nakipag-usap kay God for so long. Meanwhile, napalitan yung story, pag binasa natin yung Book of Genesis, naging focus itong si Hagar, and may mga verses din na kung saan siya yung naging focus, at yung anak niyang si Ishmael. Tapos, ito pa yung time na kung saan
siya yung nilapitan ng Diyos. Now, tignan nyo, no? Ang lapit ng Diyos sa mga taong naghihirap pala. Hindi ibig sabihin nito kailangan maghirap ka para lumapit ang Diyos sa iyo. Pero sa mga taong naiisip natin na kung saan outcast sa society, pwedeng black sheep ng family, o kaya bullied ka ng mga tao sa paligid mo, kahit din ng pamilya mo, o kaya kahit masabi natin na sa mga times na kung saan napakababa ng kalagayan mo. This story reminds us na ang Diyos ay nakakakita sa bawat isa sa atin. Now, pagdating naman ng Genesis chapter 21, after ilang chapters, siyempre bumalik na si Hagar kay Sarah. Ito na ngayon, siyempre may anak na si Sarah. Nangyari na yung pangako ni Lord sa kanya. Sabi naman ni Sarah kay Abraham, verse 10, palayasin mo yung alipin na yan at yung anak niya. Isipin nyo lang, no, yung scenario na yan, parang mala drama yan, malaki drama, mala Filipino teleserye. Hindi dapat makihati ang anak ng babae na yan sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Verse 14, kinabukasan, maagang gumising si Abraham at binigyan niya si Hagar ng pagkain at tubig. Pinabuhat niya kay Hagar yung mga yon at pinaalis siya kasama ang bata. Umalis nga siya at nagpagala-gala sa desert ng Beer-sheba. Now, tignan nyo, no? Pinalayas siya, again, ng amo niya. Bumalik na siya. Now, hindi ba nakikita ng Diyos ang situation ni Hagar? Number 1, mga kapatid, nakikita ng Diyos ang mga paghihirap mo. Alam ni Lord yung mga mistreatment sa'yo, kung paanong may ibang favorite sa school, hindi ikaw yung favorite ng teacher, may favorite sa trabaho, hindi ikaw yung pinaboran. Alam ni Lord yun eh. Kahit din sa pamilya mo, may favorite yung nanay at tatay mo na isa, ikaw hindi. Nakikita ni Lord yun. Now, huwag nating isipin na sa gitna pala ng mga paghihirap natin, hindi tayo nakikita ng Diyos. Kasi 'di ba lagi nating naiisip, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Wala ba ang Diyos? In this case, mga kapatid, pag tayo nagbasa ng Bible, makikita natin kung paano talaga kumilos ang Diyos. Hinahayaan niyang mangyari yung pains, yung sorrow sa atin, para rin tayo ay ma-mold. Ibig sabihin, mabuo yung character natin. At ganun din naman, matuto tayo sa mga situations natin. Imagine ninyo, eto ngayon dahil bilang isang slave, wala kang rights. Hindi ka, lalo na pag babae po, nung time na yon, patriarchal society, hindi ka pwedeng mag-own ng bahay at lupa. Ibig sabihin, kung babae ka, tas binubuhay mo, single mom ka, buong buhay ka ng isang anak, ano mangyayari? Wala kang kakainin. Kailangan mo maghanap ng isang puno siguro na pwede mong kunan ng pagkain. Tapos, kung merong papatay sa'yo, walang lalaki rin na magde-defend sa'yo. So, at this moment, in the life of Hagar and Ishmael, nakikita ng Diyos na kung saan walang-wala talaga sila pagdating sa protection, safety, assurance. Walang mga ganun. And yet, alam niyo po,
hindi sila iniwan ni Lord. Tignan nyo anong sabi ngayon, verse 15. Nung naubos na yung tubig nila, iniwan ni Hagar ang bata sa ilalim ng maliit na puno. Tapos umupo siya sa bandang malayo, mga 100 meters yun. Sabi niya sa sarili, hindi ko kayang makitang mamatay ang anak ko. Naupo na lang siya doon at umiyak. Verse 17, tignan niyo anong sabi. Narinig ng Diyos na umiiyak yung bata. Tapos isang anghel ng Diyos ang kumausap kay Hagar. Anong iniiyak mo, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Now, kahit pala bata, naririnig ng Diyos ang pag-iyak. Even kanina sa chapter 16 ng Genesis, nakita natin na narinig mismo ng Diyos yung pag-iyak naman ni Hagar. But this time, pagdating ng verse 21, nakita ni Lord yung pangailangan ng bata, ni Ishmael. Pwede nating sabihin na kaya na siya pinatnubayan ng Diyos kasi anak ni Abraham yan, di ba? Anak ni Abraham yan, kaya yang ganyan. Pero how about Hagar? Property lang siya at that time. Alipin lang siya at that time. Pero kung makikita natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ito po hindi lang siya basta nakakakita ng mga paghihirap natin pala, naririnig ng Diyos yung mga hikbi mo. Akala natin parang walang meaning yung mga pag-iyak natin. Di ba? Walang yun, meron bang meaning yun? Wala di ba? Kumausap ka ng tao, tas anong sabi? Pwedeng gano'n yung itsura mo eh. Ano sabihin yan? Pero God knows pala. Kahit yung wah. Alam ng Diyos pala yun, no? And He knows the need. One time, meron pong isang baby kaming dinalaw dyan sa may Blumentritt. Tapos iyak ng iyak yung baby. Kaka-release lang sa kanya sa hospital. Then, iyak ng iyak. Sabi ko, ba't nga kaya umiyak? Nag-usap-usap kami, ganyan. Baka merong may dumi na siya sa pampers niya, ganyan, no? Nakataas yung dalawang paa, di ba? Nakaganon, tas iyak ng iyak. Ngayon, naisip ko, sabi ko, umiyak. Tas nung nalinis na, ano nangyari? Di na umiyak. Mapapansin natin, there are really times na kung saan pag may hindi maganda nangyayari sa buhay ng isang tao or hindi natin gusto, even kahit pagkabata natin, alam ng Diyos na buhay yung situation natin kasi siya yung designer, creator, alam din yun ng magulang natin. Alam niyo po, inintroduce ni Jesus ang Ama sa mga disciples. Pag kayo nanalangin, anong sabihin niyo? Ama namin sa langit. Tingnan niyo bakit niya binanggit yon particularly. In this particular chapter po, sa Genesis chapter 21, pinakita ng Diyos na buhay na kung sa bata, naririnig niya, alam niya yung pangangailangan, para siyang ama sa bawat isa sa atin. Alam niya, para isa siyang magulang. Alam niya, nangangailangan yung anak ko. Kaya wag nating isipin na parang
hindi alam ni Lord yung pangailangan ko, ba't ganito? O kaya may time na answered prayer naman, pero parang in a different way yung answered prayer ni Lord. Natanggap yung kontrata, pero parang may iba. Natanggap yung bagong trabaho, pero parang may iba pa doon. Alam ni Lord ang pangailangan natin. Alam ni Lord yung mga hinaing natin sa Kanya. Alam niyo po yung pangalang Ishmael, no? Ang ibig sabihin nun ay God will hear. Kahit ho sabihin natin siguro ngayon, marami ho kasing mga nasa Middle East, tinitrace nila yung roots nila kay Ishmael. Sa panahon ho ngayon, mahirap na talaga matrace kanino ba talaga yung galing kay Abraham, no, yung Israelites talaga, kay Jacob, o kay Ishmael, ganyan, kay na Isaac. Mahirap na talaga yung matrace ngayon eh. Kasi nakikita ko po ngayon, mag-asawa na Arabs and Israelis, ganyan. Mahirap na eh. Pero this story tells us na kung saan ang Diyos ay nakikinig kahit doon sa mga iniisip nating taliwas, doon sa normal na mga iniisip natin na pinapakinggan niya. Tandaan nyo, alien ha? Alien. Ibig sabihin ng alien, hindi po yung alien na tao, hindi ganun ano. Alien, ibig sabihin foreigner. Hindi taga doon. Hindi kabilang sa kanila talaga si Hagar at si Ishmael. Outcast sila talaga sa society. Pero still, pinakinggan sila ng Diyos dahil ang pagmamahal ng Diyos pala hindi lang talaga nakukulong sa isang tao, isang klase ng tao, grupo ng mga tao, kundi panglahat. Next slide. Verse 19, ang sabi, tapos binuksan ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita niya ang isang balon. Pumunta siya doon at pinuno niya ang tubig. Yun, dala niyang lalagyanan. Tapos pinainom niya yung bata. Verse 20, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ishmael sa paglaki niya. Tumira siya sa desert ng Paran at naging mahusay na hunter. Tignan niyo yung pagkakasabi dyan na hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ishmael. Wala nang wala nang nagsusupply kay Hagar sa pangailangan nilang bilang pamilya. Pero si Ishmael lumaki at hindi pinabayaan ng Diyos. Niisip natin, teka, yung blessing, di ba na kay Abraham, kailangan sumama siya doon. Pinagpala rin kung nasaan si Abraham, di ba? Pinagpapala lahat ng mga kasama niya. But this time, si Ishmael, sinamahan din at hindi pinabayaan ng Diyos. Ibig sabihin, number 3, kung nakikita tayo ng Diyos, naririnig tayo ng Diyos, tutulungan din tayo ng Diyos. Ang Diyos po, hindi siya yung parang narinig lang, nakita, tapos wala siyang ginagawa. May ginagawa ang Diyos nating pinaglilingkuran. Huwag niyong isipin na ang Diyos hindi kumikilos, may ginagawa siya sa ating buhay. Di man natin nakikita ngayon, hindi naman natin napapansin na ngayon, meron siyang ginagawa sa buhay natin, sa business natin, sa family natin. Pero sa likod ng lahat ng bagay na nangyayari, meron siyang ginagawa. Ang tanong po, ano ang dapat nating gawin ngayon? Next slide please.
Ano ang dapat natin gawin ngayon? Number one, ito lang. Number one, maging totoo ka sa sarili mo. Sino ka ba talaga sa harapan ng Diyos? Ano ba yung karanasan mo ngayon? Ano yung pinapagdaanan mo sa iyong buhay? Ano yung problema mo sa trabaho mo, sa business mo, sa family mo? Ano yung problema na yon na kinakaharap mo? Huwag mong isipin na hindi ka naririnig ng Diyos. Sunod, magtiwala sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, napakahirap magtiwala. Totoong napakahirap. Dahil una sa lahat, hindi natin nakikita ang Diyos. Napakahirap magtiwala para sa atin na nabubuhay dito sa lupa dahil sa to see is to believe tayo lagi. Pero si Lord, kumikilos kasi siya, kailangan magtiwala ka muna at saka niya ipapakita yung milagrong bagay na gagawin niya sa buhay natin. Every time, hindi lang natin napapansin, ang mundong hong ginagalawan natin, base talaga to sa pagtitiwala. Kahit ho yung Bible natin na binabasa. Alam niyo ho, marami nagsasabi na pwede ang Bible ay corrupted na dahil throughout the years, thousands of years, paano nasasabing yan pa rin yun accurately hanggang ngayon. Diba? Maraming mga ganun. At marami rin nagsasabi na paano natin masasabi na meron talagang Diyos? Throughout the years, ganito ang nangyari. Actually, ito yan, ganyan. Maraming ngayong mga theories here and there. Perhaps tayo nasi-shake tayo sa mga ganon. Pero sa totoo lang, pag inisip natin maigi, ang buhay natin, puro ho sa pagtitiwala tayo nabubuhay. Hindi sa actual na nakita natin personally yung isang bagay. Tignan niyo ho, paano niyo nalaman na merong World War II noon? Di ba? Merong World War II noon. Paano natin nalaman yun? May kwenta sa atin. Ba't mo naman pinaniwalaan yung kwento niya? Kung gawa-gawa niya lang yun. Di ba? Kailangan ba, nandoon ka mismo sa World War II, nakikita mo nagbobombahan lahat, bago mo masabi na meron talagang World War II? Ay, may evidence po kasi na may mga video. Paano mo nga masasabi na totoo yung video? Marami nga ngayon, pwede mo nga i-edit, di ba? Paano mo nasasabi na na totoo? Meron pong mga luma ng mga klase ng eroplano na ganyan. Totoo ba na yung eroplano na yon ganon? O baka ginawa na lang yan ngayon? Pansin niyo ba? Lagi tayo talaga, lahat, nabubuhay sa trust, pagtitiwala. Tiwala sa sinabi, tiwala sa mga nakwento, tiwala sa mga nababasa natin. Kahit din tiwala sa doktor. Di ba? May tiwala ka sa doktor na kapag lumapit ka sa kanya, humingi ka ng reseta, tama yung reseta niya sa'yo. Di ba? Pero nakita mo ba na talaga bang yun talaga yung gamot para dun sa specific na sakit? Meron ka pa ring tiwala sa kanya na tama yung nireseta niya sa'yo. Kaya kung makikita natin, kahit din sa mag-asawa o sa mga merong ka-relationship dito, paano nyo nalalaman na mahal kayo ng partner nyo at wala yung ginagawang kababalaghan pag hindi kayo magkasama?
Dahil saan? Tiwala. Pagdating sa Diyos, nahirapan tuloy tayo ngayon. Kaya ko ba talagang pagtiwalaan ng Diyos? Pero sa totoo lang, nabubuhay na kasi tayo o everyday ng buhay natin na nagtitiwala. Pag kailangan natin magtiwala sa dapat pagkatiwalaan, doon na tayo nahihirapan. Binabalik tayo ngayon mga kapatid at sinasabi, magtiwala sa pangako ng Diyos. Dahil sinabi niya ang sinabi niya, mangyayari ang mga bagay na yon. Amen? Palapakan naman natin si Lord doon. Pangatlo, isipin mong nakikita at nakikinig ang Diyos. Oh, mali ako dyan. Sa lahat. Yun, sa dapat yun. Ano? Isipin mo nakikita at nakikinig ang Diyos sa lahat. Wala siyang pinipili. Of course, meron siyang pinili na na tao na talagang magbe-bear ng Messiah, pero pagdating sa pagmamahal niya, pag-extend ng pagmamahal niya, sa lahat talaga yun. Kahit yung famous na verse na lagi nating nababanggit pag tayo nagsishare, John chapter 3 verse 16. Ano yung unang line? For God so loved, the world. Ano yung world doon? Alam niyo po, yung world doon, magulat kayo, ang nakalagay doon na original na translation sa word, or yung talagang pagkakasulat, cosmos. Ibig sabihin, buong mundo. Hindi lang itong earth, lahat ng nilikha ng Diyos. Lahat. Hindi lang ikaw. Pati mga hayop. Hindi yung takot sa ipis din. Sa gagamba. Sa daga. Kasama yun. Kasama yun pala ng minahal ng Diyos din. Hindi lang tayo. Lahat ng mga bagay. Lahat ng meron sa mundo. God so loved all of us. Kaya huwag nating isipin pala nga na nasa lugar lang ako na ganito, dito lang ako nakatira, di siguro ako nakikita ng Diyos. O kaya, bata lang ako, ganito lang edad ko, o kaya bago-bago lang ako sa church, may iba akong church dati, ngayon pumunta naman ako dito, pwedeng ganun ka. Walang pinipili si Lord. Lahat nakikita niya, lahat pinapakitaan niya ng pagmamahal niya. Lastly, bumalik ka sa community. Alam niyo po, yun yung unang utos ni Lord sa Genesis chapter 16 kay Hagar. Lumaya siya, pero sabi niya, bumalik ka dun sa amo mo kay Sarai. Siyempre, hindi rin naging maganda na yung pagtrato sa kanya, kaya pinalayas na siyang tuluyan. Pero kung makikita natin, yung pagbabalik sa community. Sa community kasi na meron tayo ngayon, ito yung community na kung saan magpapalakas sa'yo, mag-encourage sa'yo, at higit sa lahat, hindi ka ida-down. Ang goal talaga po mga kapatid ng church natin, kung bakit tayo merong mga connect group na ginagawa, hindi ito para makipag-chismisan lang. Hindi ganun, Parang akala natin ganun eh. Chismisan, kwentuhan, sharing lang. Kundi it's a community. Community na kung saan may pagtutulungan, may pag-iibigan, na kung paano tayo minahal ni Lord, ganun din natin mahalin yung kapwa natin. Kasi nga, kung minamahal lang natin, asawa lang natin, anak natin, maganda yan. Pero yung talagang pagmamahal, hindi yung pagmamahal na sexual, huwag niyo isipin na sexual po yung tinutukoy ko, yung pagmamahal na ikaw mismo, you're laying down your life para sa iba, giving your time. May time ka dapat sa iba, pero
binibigay mo yung time mo para sa kanila, sa mga kasama mo sa church. That itself, mga kapatid, is one of the things na masasabi natin na mahal talaga natin yung kapwa natin. May time ka dapat, mag-iPad ka na lang, manonood ka sa TV, pero bakit ka pa sumasama sa mga groups nyo? Dahil ito, mga kapatid, yung gusto ng Diyos sa atin. Magkaroon ng bond ng pag-iibigan sa bawat isa sa atin. Hindi, alam natin, di naging maganda yung pagtrato kay Hagar. Pero one reason kung bakit ho may giyera in the Middle East hanggang ngayon. Anong taon ngayon? 2024. Tignan nyo anong reason. Dahil pinalayas ni Sarah si Hagar. Tignan nyo, anong pinag-aawayan sa Middle East? Lupa. Hanggang ngayon. What if hindi nangyari yon? What if nagkaroon sila ng harmonious relationship? What do you think? Ang tingin nyo? Perhaps walang giyera ngayon sa Middle East. Pero kung makikita natin ngayon, yun ang kailangan nating gawin in our family, in our community. Tapusin na po natin mga pag-aawayan natin, mga unforgiveness sa ating mga buhay. It's time. Amen? Dahil may Diyos na nakakakita sa atin. Tayo po tayong lahat.